Okay. Hello everyone. So, Psikolohiyang Pilipino tayo ngayon. Gusto kong i-discuss bakit ba natin dapat pag-aralan ang Psikolohiyang Pilipino. So, yung SP dito, for short lang to ng Psikolohiyang Pilipino kasi masyadong mahaba yung syllables, no? Pag Psikolohiyang Pilipino, so SP na lang for short. Basa lang ako ng biblical passage in connection to this lesson. Isa to sa mga favorites ko from the book of Proverbs. Sabi, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Pero dahil Psikolohiyang Pilipino to, mas maganda, sarili nating wika, di ba? So, ang Tagalog niyan, Kawikaan 4:23, higit sa lahat, ingatan mo ang iyong isipan, sapagkat kung ano ang iyong iniisip, yun din ang magiging buhay mo. So, later on, i-connect natin yung verse na yan sa issue na to. Bakit ba dapat pag-aralan natin ang Psikolohiyang Pilipino? Actually, itong lecture ko na to, partially nagawa ko na to, no? Ito yung outline ko doon sa lecture na makikita nyo in my YouTube channel. Sinagot ko na tong dalawang tanong na to. It's just that this lecture will focus on number 2. Okay? So, if you want to know kung ano ang Psikolohiyang Pilipino, ano ang definition ng field na to, meron akong lecture na ginawa dyan. Ang title, ano ang Psikolohiyang Pilipino? Pero syempre, alam ko naman, maraming tatama rin, hahanapin nyo pa. So, daanan ko na lang din mabilis yung number 1 before we move to number 2. So, ano ang Psikolohiyang Pilipino? In summary, this is the field, kaya pinag-aaralan to, pwede ka mag-specialize dito, that uses the Filipino context in understanding Filipino thinking, emotions, and behaviors. Meron tayo mga patterns of Filipinos na nakikita araw-araw. Anong gagawin ng Psikolohiyang Pilipino? Tutulungan tayo nito na ipaliwanag kung saan galing yung mga patterns nating mga Pilipino. Like for example, in our culture, ito yung mga values na sikat ng mga Pilipino. Meron tayong crab mentality, meron tayong manana habit, meron tayong marites culture. Now, don't get me wrong ha. Baka sabihin nyo naman ang ano ko, masyado akong negative. Hindi ko lang nalagay dito. Mayroon din naman tayo mga positive Filipino values. Okay, so etong mga values na to, gusto nating malaman sa Psikolohiyang Pilipino, paano tayo nagkaroon yan? Paano nabuo sa atin yan? Ano ang epekto ng mga values na yan sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino? So those questions na binigay ko, lahat yan ang sinasagot sa Psikolohiyang Pilipino. Nagigets nyo? Now, in Psikolohiyang Pilipino, ang number 1 assumption na ipinagpapalagay nating totoo is yung mga Western theories that we know. Sila John Piaget, sila Sigmund Freud, sila Abraham Maslow, and all the other Western theories na alam ng mga psych students, kulang or hindi bagay na gamitin para ipaliwanag ang mga Filipino experiences tulad niyan. Yan yung basic assumption ng Psikolohiyang Pilipino. Kaya hindi tayo nakokontento na hihinto lang tayo sa mga writings ni Freud, sa mga libro ni John Piaget, o sa mga sinasabi ni Abraham Maslow at ng iba pang mga Western psychologists. Kasi nga, dahil Westerner sila, yung mga sinasabi nila tungkol sa atin, kulang. Or worse, hindi bagay. Sa Psikolohiyang Pilipino, ang gusto natin, ang nagpapaliwanag sa mga Filipino patterns natin, mga Pilipino mismo. Yung nasa loob ng Filipino experience. Kaya ito yung mga pictures ng mga researchers, mga big time sa Psikolohiyang Pilipino. Sila yung mga nag-attempt mag-research, mag-attempt na gumawa ng theories na pwede nating magamit to explain Filipino patterns. Alright? So, mas maganda kapag yung mga theories na binabalikan natin to explain our psychological patterns galing sa mga Pilipino para sa mga Pilipino. At yan ang goal ng PSSP. Speaking of Psikolohiyang Pilipino, ito yung official organization na nagpo-promote ng Psikolohiyang Pilipino. I highly encourage ang mga psych majors na maging aware kayo, maging active kayo sa organization na to. Kung gusto nyo magkaroon ng contribution sa Psikolohiyang Pilipino, PSSP for short, Pambansang Samahan sa Psikolohiyang Pilipino. Nagigets nyo?
So, yun yung number 1. That's what Psikolohiyang Pilipino is all about in a nutshell. Summary lang yun. Kung gusto nyo yung buong lecture ko dyan, hanapin nyo sa YouTube channel. Now, let's move on to number 2. Bakit mahalaga na pag-aralan ang Psikolohiyang Pilipino? I-demonstrate ko kung bakit natin kailangan pag-aralan ang SP. Okay? Halimbawa, magbibigay ako ng isang psychological question and then gusto ko sagutin mo yung psychological question na to using what you have learned from your past psychology subjects. Pwedeng theories of personality, dev psych, social psych, whatever. Basta dapat yung sagot mo sa tanong na to galing sa pinag-aralan mo sa iyong psychology program. Halimbawa, tinanong kita, bakit nagiging unfaithful sa relationships ang isang tao? Sabihin na natin ang isang lalaki, ang isang asawang lalaki, ano yung mga reasons bakit nagiging unfaithful siya sa asawa niya? Nagkakaroon siya ng number 2. And this is a very serious psychological question kasi merong epekto yan sa buhay ng mga Pilipino. Like for instance, sabi ng statistics, pataas ang mga pamilyang Pilipino ang nasisira dahil ang mag-asawa naghihiwalay. And one of the reasons kung bakit naghihiwalay, bakit nasisira ang marriage is infidelity. Now, don't get me wrong, hindi ko sinabing infidelity lang yung dahilan bakit nasisira ang pamilyang Pilipino, pero isa ito sa top reasons bakit mataas ang numbers na yan. Isa sa mag-asawa, pwedeng lalaki, pwedeng babae, pero mas madalas daw lalaki, nagloloko sa relationship, nagkakaroon ng number 2, nagkakaroon ng infidelity. Kaya ang naging epekto niyan, tumataas ang naghihiwalay na mag-asawa, tumataas din ang broken families in the Philippines. And as you know, in the literature, hindi maganda ang psychological effect ng pagiging o kapag nanggaling ka sa isang broken family. Ang dami nating studies that support that. Kaya mahalaga na dapat meron tayong psychological explanation kung bakit nagiging unfaithful ba ang isang asawa in a married relationship. Nagigets nyo? So, you can pause the video if you like and then gawin nyo yung exercise na to. Ano ang explanation nyo bakit nagiging unfaithful sa relationship ang isang tao sa isang married relationship? Bakit? Now, 90+% of the time, aminin nyo, totoo to. And I have done this in the classroom over and over again. When I ask students this question, ang number 1 explanation nila na gagamitin to answer this question is pupunta sila sa Western theories. Kasi yun yung napag-aralan nila sa theories of personality. Yun ang napag-aralan nila sa social psych, sa dev psych, so on and so forth. Like, ang number 1 explanation dito, paborito ng mga estudyante is Sigmund Freud. Maraming may idol kay Sigmund Freud. So, ang sasabihin ni Freud, bakit si tatay niloko si nanay? Sabi ni Freud kasi siguro si lalaki, si husband, yung number 2 niya, nakikita niya yung nanay niya doon. Nakikita ni husband yung nanay niya kay number 2. Diba? Ang psychoanalytic term dyan is nagkakaroon ng transference. Sabi ni Freud, lahat daw tayo, meron tayong secret romance sa mga nanay natin. Nagkataon, yung sekretary niya, may mga kaugalian na kahalintulad nung nanay niya. So unconsciously nagigising yung romantic feelings, yung eros nung lalaki doon sa sekretarya niya. Yung asawa niya kasi hindi niya makita yung nanay niya doon. So may nagpagising ng unconscious love ng lalaki. Kaya ang nangyari, naging number 2 niya si secretary. Nagigets nyo? Ang ganda ng explanation, very psychological. Another theory na ginagamit ng mga estudyante when I ask this question would be pupunta kay Abraham Maslow. Sasabihin, si husband, kaya may number 2 kasi yung number 2, hinahayaan siyang mag-self-actualize. Oh, di ba? Ang ganda ng explanation, no? Si number 1 kasi, si husband, feeling niya nasa kulungan siya. Dikta ng dikta yung asawa niya. Gawin mo to, gawin mo yan. Huwag mong gawin to, huwag mong gawin yan. Bilhin mo to, bilhin mo yan. Punta ka dito, punta ka doon. Puro dikta. Pero kapag si husband, nandoon kay number 2, si number 2, hinahayaan lang si husband na i-express yung sarili niya. Kaya nakakapag-self-actualize siya. Kaya na in love si husband kay number 2. Nagkaroon ng third party, nasira ang pamilya.
O, di ba? Now, in fairness, those are very valid psychological explanations. Di ba? Ang ganda pakinggan, napaka-psychological ang dating. Kaya nga, again, ang problema, most psych majors, whenever they face psychological questions like that, saan tatakbo? Tatakbo sa mga Western theories na yan. Gagamit ng psychoanalytic theory, gagamit ng cognitive behavioral theory, gagamit ng cognitive development theory, at iba't iba pang mga Western-made theories. So, syempre, ang tanong nyo sa akin, ano bang issue mo dyan? Bakit pati yan pinapakialaman mo? Here's the problem. Kapag lagi tayong gumagamit ng Western theories in understanding our Filipino patterns, we are assuming na yung psychological experiences ng mga taong to kapareho sa psychological experiences nating mga Pilipino. Yan yung ina-assume mo. Kaya mo nga ginagamit yung explanation nila eh. Kasi ina-assume mo na yung paliwanag nila tugma sa experience natin psychologically. And we all know, I hope you agree, na yan maling assumption. Malaki ang pagkakaiba ng psychological experiences ng mga taong yan na galing sa Western world kumpara sa mga non-Western people like us, Filipinos. For those of you who love to travel, I'm sure you will agree with me, kung nakapunta kayo sa isang first world country, ibang-iba yan sa third world country. Tama ba? Iba yung advancement ng technology, iba mag-isip yung mga tao, iba yung ugali ng mga tao. Iba ang psychological framework ng mga tao sa first world kumpara sa mga taga third world tulad natin. Kaya nga, even in the psychology of relationships, and we have data for this, mas malaking adjustment yung kailangang gawin kapag yung marriage is interracial. Kasi galing sila sa magkaibang worldviews eh. Magkaiba sila ng race, magkaiba sila ng kultura na na-internalize, tapos ikakasal mo. In that marriage, ang daming differences, kaya mas mataas ang effort na kailangan to make the marriage work. Ang point ko dito, yung framework ng first world countries, iba sa framework ng third world countries like us. Nagigets nyo? Kaya, given that, I hope you see the problem when most psych majors, ang number one option nila na puntahan in explaining Filipino psychological patterns are Western theories. Because again, they are starting with the wrong assumption na pareho lang tayo ng psychological experiences. Pero, next slide, but why? In the first place, bakit ba ang mga Pilipino, bakit ang mga psych majors, unang pinupuntahan yung Western theories? Kung baga sub-question, masisisi ba natin tayo? Masisisi ba natin kung bakit tayo gumagamit ng Western theories in understanding Filipinos? Ang sagot ko, hindi. In fairness, hindi natin masisisi ang mga sarili natin kung bakit tayo pumupunta sa kanila. Bakit ba tayo pumupunta sa kanila? Kasi nga, isa nga ito sa mensahe ng Pambansang Samahan sa Psikolohiyang Pilipino, wala tayong mga local theories, local psychological theories that we can use to explain our psychological experiences. Kumbaga sa simpleng Tagalog, dahil wala tayong local theories, kung ano na lang ang meron. Kung anong theory na lang ang available, yun na lang yung gagamitin natin sa mga sarili natin kahit alam natin na hindi bagay. At ano yung meron na yan? Ano na lang yung meron tayo to explain our psychological experiences, yung mga Western theories? Kasi sila yung nagpapapublish sa journal articles eh. Sila yung mga nakalagay sa textbook eh. Sila yung may mga malulupit na lectures sa YouTube eh. So, wala tayong choice. Kung hindi, gamitin na lang yung kung anong meron. Kahit na sa totoo lang, hindi bagay, hindi tugma yung mga sinasabi nila sa experience natin. And to mind you, bigyan ko kayo ng analogy, kapag patuloy nating ginagamit yung mga explanations nila sa psychological experiences natin, parang ganito yung scenario. Imaginein mo, meron kang issue with your mom, nag-aaway kayo sa isang kwarto. Meron kayong pinagtatalunan, nagkakasagutan kayo, nagkakataasan kayo ng boses. Tapos habang nag-aaway kayo, biglang kumatok si Freud. Hindi muna si Freud. May kumatok na tao. Binuksan mo yung pinto, isa itong tao, galing sa isang barangay na malayo sa bahay ninyo. At hindi mo to kilala itong taong to. As in, first time mo lang siya nakita. And then this person, pagpasok niya,
ng kwarto, sabi niya, alam niyo, narinig ko kasi nag-aaway kayo ng nanay mo, no? Explain ko lang kung bakit kayo nag-aaway. Gumanon yung tao. Ikaw kasi ganito ka, ganyan ka. Ito yung mga ginagawa mo, ito yung mga sinasabi mo, ito yung framework mo, kaya yung nanay mo nagagalit sa'yo. Tapos, after kanya kausapin, kinausap naman niya yung nanay mo. Ikaw naman, nanay. Kaya naman kasi ganyan yung anak mo, kasi ganito ka, kasi ganyan ka. Ito kasi nangyari sa'yo, ganito, ganyan. Nagigets nyo? Would you feel comfortable? Would you listen to the words na sinasabi ng taong yan na hindi mo kakilala? Na nakatira sa malayong barangay? Na hindi alam kung sino ka, hindi alam yung background ng pamilya mo? Anong sasabihin mo sa taong yan? Sasabihin mo yung madramang linya ng mga Pilipino, wala kang karapatang husgahan kami. 'Di ba? Ang mga Pilipino mahilig dyan. Ilang sine na ang gumamit ng linyang yan. Wala kang karapatang husgahan kami. Bakit? Hindi mo naman kami kilala eh. Ngayon nga lang kita nakita eh. Hindi mo naman alam yung pinagdadaanan namin eh. Wala kang alam. Everybody say that. Wala kang alam. Tumingin sa katabi, sabihin mo, wala kang alam. Ready, go. Wala kang alam. O diba? Sa analogy na yan, it makes sense. Pero i-apply mo yan sa psychology, kung isipin mo, that also makes sense. Yung analogy ko, yan yung nangyayari when we keep on using Western theories in explaining ourselves. Sa totoo lang, itong mga to, wala silang karapatang husgahan tayo. Wala silang karapatang i-explain tayo. Bakit? Hindi naman nila alam kung sino tayo. Hindi nila alam ang background natin. For sure, si Sigmund Freud, hindi niya alam ang background ng mga taga-Lebrisa. Si Abraham Maslow, hindi niya alam yung background ng mga taga-Vito Cruz. Si John Piaget, hindi niya alam ang pinagdaanan ng mga taga-Baseco, ng mga taga-Quiapo. Nagigets nyo? Pero, tinan nyo, kahit hindi nila alam yung pinagdaanan ng mga Pilipino, sa kanila pa rin tayo pumupunta to explain our psychological experiences. You see the problem? But then again, sabi ko nga kanina, hindi mo rin naman masisi yung mga tao sa Pilipinas, bakit pumupunta sa kanila? Kasi sila yung nagre-research eh. Sila yung maraming literature. Sila yung maraming inputs about the human psyche. Wala tayong mahanap na sariling atin. Sabi nga ng mga researchers, no, kung gagawin mong city ang estado ng Western psychology research, napaka-yaman. As you can see here, i-zoom in natin. Ang yaman, napaka-develop. Halos mga Westerners ang mga nagpapapublish ng mga articles tungkol sa psychology. Pero kung ikukumpara mo, ano ang current state ng Filipino psychology in connection to research, in connection to intellectual development, ganyan, mahirap. Mabagal ang pag-usad ng research in Filipino psychology. Kaya ang nagiging epekto, sabi ko nga dito, marami tayong sariling karanasan na hindi natin maintindihan. Kulang na kulang tayo sa local theory to explain ourselves. So what do? Punta tayo sa mga mayayaman intellectually, sila na lang magpaliwanag sa atin. I don't know about you, but I find that so sad. Right? Malungkot yung ganyang estado ng Filipino psychology. Kaya nga, going back, bakit natin kailangan pag-aralan, bigyang pansin ang psikolohiyang Pilipino? Yan yung gustong mangyari ng PSSP. Para ipaliwanag ang mga karanasang Pilipino gamit ang psikolohiyang pang-Pilipino. So far, hindi nangyayari yan eh. Iniintindi natin ang karanasang Pilipino gamit ang psikolohiyang pang-Sigmund Freud. Psikolohiyang pang-John Piaget. Psikolohiyang pang-Western psychology. Nagigets nyo? Sabi pa ng psikolohiyang Pilipino, sayang. Marami tayong Pilipinong psychological experiences na dapat nating ipaliwanag gamit ang sarili nating paliwanag. Hindi yung experience natin, Pilipino, ipapaliwanag ng Western framework. Yun yung ayaw ng PSSP. Some examples of very good Filipino experiences na pwede natin pag-aralan sa psikolohiyang Pilipino, yung mga yan, no? Yung konsepto ng pakikisama, utang na loob, hiya, kapwa, at marami pang iba. Diba, ang sarap itanong ng mga questions na to, no? Given these Filipino values, bakit tayo ganito? Paano tayo naging ganyan?
Bakit tayo nakikisama? Bakit magaling makisama ang mga Pilipino? Yung hiya, yung utang na loob, saan galing yan? Number 2, it's also good to ask, ano ang epekto ng mga yan sa pang-araw-araw nating buhay? How do you think these concepts affect our relationships with other people? How does this affect the way we choose leaders? And most importantly, kung psych major ka, isa sa mga questions mo is, ano ang contribution ng mga concepts na yan sa mental health ng mga Pilipino? O di ba ang gagandang mga questions niyan? The thing is, ano sagot natin sa mga questions na yan? Wala tayong sagot dyan na nanggagaling sa isang local Filipino theory. The best we could do, tatakbo na naman tayo kila Freud, tatakbo na naman tayo sa humanistic movement, tatakbo na naman tayo sa behaviorism, you know what I mean. And guess what ha, marami pa yan. Ito kasi very traditional, no? Meron din tayong mga psychological experiences na modern. Ito, mga classical kasi yan eh. Kahit yung mga ninuno natin, naranasan niya, no? Pero meron din tayong mga psychological experiences tulad ng Pacquiao effect. Although lipas na to kasi yung Pacquiao effect, lumabas yan during the time na si Manny Pacquiao nagbo-boxing pa at laging nananalo. So if you're curious kung ano ang Pacquiao effect, hanapin nyo sa Google Scholar, may article na sinulat dyan. Kung may Pacquiao effect, meron din tayong Duterte effect. Paano mo ipapaliwanag yung init ng pagtanggap ng mga Pilipino sa K-pop culture? Bakit ang mga Pilipino talagang gustong-gusto ang mga Korean novelas, ang mga Korean dramas, ang mga Korean music? Bakit? Eh kung iisipin mo, sila naman, hindi naman sila ganyan sa atin eh, 'di ba? I mean, you go to Korea, hindi naman ganun kalaki yung phenomenon ng P-pop. Ang mga Koreans ba, idol ang mga P-pops? Hindi eh, idol nila yung sarili nilang mga grupo. Pero bakit tayo, kahit hindi sa atin yan, kahit Korean yan, marami mga Pilipino, talagang gustong-gusto yan. Anong psychological mechanism ang meron that explains that? Please lang, wag mong tanungin si Freud dyan. Wag mong tanungin si Adler dyan. Diba? Oh. Another example, sa modern Filipino society, it seems like yung salitang justice, equivalent na niya yung tulfo. Ginawa na nga raw action word yung tulfo eh. Dapat ang tulfo apelido. Sa mga Pilipino, ang tulfo, action. Ipapatulfo kita. Which means, if you don't do what I want you to do, isusumbong kita kay tulfo to get the justice that I deserve. Bakit ang mga Pilipino mukhang mas gusto nang nagsusumbong kay tulfo kumpara sa due process? Anong explanation behind that? Bakit? Sino yung mga taong may ganyang framework na mas maganda ang tulfo justice kumpara sa Department of Justice? Does that make sense? Ang mga Pilipino, bakit mga bastos na? O ito, baka sabihin nyo, ang harsh-harsh ko naman sa mga Pilipino. But I'm reasoning from logic here. Sa Pilipinas, meron tayong bawal bastos law. And in law, sa pagsusulat ng batas, retrospective yan eh. Ang isang batas ginagawa yan kasi may pangangailangan sa batas na yan. You connect the dots. Gumawa tayo ng bawal bastos law. Bakit? May pangangailangan sa bawal bastos law, ibig sabihin marami ng bastos. Many Filipinos today are becoming sexually promiscuous, kaya nalilimutan na yung sexual ethics. Yung mga tama, yung mga makataong pag-express ng sexual behaviors. Nagiging careless na ang mga Pilipino. Kaya kailangan na ng batas para pigilan yung ganyang pattern. And this is so ironic kasi ang Pilipinas, akala ko ba, ano raw tayo? Catholic country. Christian nation. The only Christian nation in Southeast Asia. Eh di ba mahigpit si Kristo dyan? Si Kristo ayaw ng bastos. Sabi nga ni Kristo, no? Bastusin mo lang ang babae sa isip mo, you have already committed adultery. Pero sa isang Christian nation tulad natin, mukhang palala ng palala ang sexual promiscuity. O di ba bakit? Paano mo ipapaliwanag yan? Bakit sa Filipino media, karamihan, kapag ang palabas tungkol sa mag-asawa or tungkol sa isang married relationship, laging nasa picture ang third party, laging may involved na lokohan, laging may involved na mistress. Napansin niyo yon sa mga Pilipino? Mahilig tayo sa ganyang narrative. May mag-asawa, ang number one challenge ng mag-asawa, may number two, nagugulo sa relationship. Hindi kaya template na ng mga Pilipino yan na yun na ang tingin nila sa marriage. That marriage always involves number two. Pag married ka, dapat may number two na manggugulo para mas maging makulay yung marriage nyo. Which is reflected in these movies.
Kaya mapapatanong ka na minsan ito bang mga movies na to, ito mga shows na ito about having a mistress, ito ba mga movies lang yan, pangkiliti ng utak ng mga Pilipino, or maybe these movies reflect the true nature of Filipino marriage? Kathang isip lang ba yan o talagang nanggagaling na yan sa realidad ng Filipino marriage? Ito kaya yung makapagpapaliwanag kung again, bakit tumataas yung mga mag-asawang Pilipino na naghihiwalay that leads to broken families? That's a good question. Is this the cause or the byproduct of infidelity? O di ba magandang tanong yan. Ang dami nating question sa psikolohiyang Pilipino na again, wala tayong local theories that we can use to explain these patterns. Kaya in summary, bakit natin dapat pag-aralan ang psikolohiyang Pilipino? Number one, hindi sapat ang Western psychology sa pag-intindi ng mga Pilipino. Meron akong number two. Okay? Number two, bakit natin kailangan pag-aralan ang psikolohiyang Pilipino? Kasi kapag inintindi natin na maayos ang psikolohiyang Pilipino, this could lead to changes for a better Philippines. Sa simpleng Tagalog, pagbabago. I'm sure marami sa inyo gusto ng pagbabago sa Pilipinas. Marami sa inyo na frustrate na, naiinis na sa mga problema that everyday we see in our society. Taas ang kamay. Sinong ganyan? Yung minsan ayaw mo na lang mag-Facebook, ayaw mo na lang makinig ng balita kasi puro na lang kapalpakan yung nakikita mo in our society. Maybe mas maganda kung i-visualize natin yan such as what? Some examples are the following. Marami tayong mga bagay sa Pilipinas na nangyayari na nakakainis. Everybody say nakakainis. Yan. Tumingin sa katabi, sabihin mo, nakakainis ka. Yan. Di ba? Now, the thing is, dahil psych majors kayo, hindi lang dapat kayo mainis. Kaya ka nga psych major Dapat ipaliwanag mo, bakit nakakainis? So, the key question here is, okay, ito yung mga nakikita natin sa Philippine society, pero in the first place, saan ito galing? Ganyan dapat mag-isip ang isang psych major. Lagi mong hinahanapan ng causal relationships ang mga bagay-bagay. Right? So, ito yung mga bagay na nakakainis sa Pilipinas. Ang tanong, saan galing yan? And in this lecture, sasabihin ko saan galing yan. Alam niyo saan galing yan? Galing yan sa, dahil psych major ka, ito dapat yung attribution mo. Dito nang gagaling yan kasi ang mga Pilipino, marami mga faulty thinking, faulty emotional patterns, and faulty behaviors na ginagawa araw-araw. Ang buhay ng tao nasisira kapag marami tayong maling ginagawa. The more wrong things that you do, mas gumugulo ang buhay mo. I-connect mo yan sa sinabi ni Solomon sa Proverbs. Kaya ko nga binasa yan Sabi niya, higit sa lahat, ingatan mo ang iyong isipan, which refers to the psyche. Thinking patterns, emotional patterns, behavioral patterns. Kasi yung psyche mo, yung isipan mo, dyan manggagaling ang mga bagay na mangyayari sa'yo. Magiging buhay mo. Gets nyo? Kaya maraming problema sa society natin kasi marami tayong maling psychological patterns na pinapractice. Got that? Pero syempre dahil psych major ka, hindi ka lang kontento dyan. Dapat mas lalaliman mo pa yung tanong mo. Okay, fine. Kaya nangyayari itong mga to kasi may mga mali tayong psychological patterns. Now, here's the key question. A deeper question is saan galing? Saan galing yung mga faulty patterns na yan? Mahalaga yan na ma-identify natin yung source ng mga faulty patterns. Bakit? Kasi kapag na-identify natin yung source ng faulty patterns, alam natin kung paano nagde-develop yung mga faulty patterns na yan, madali na lang yan i-adjust para maging tama. Kasi hindi mo ito mababago hanggat hindi mo naiintindihan paano yan nag-develop in the first place. Ito yan Kapag ito nahuli mo, kapag ito naintindihan mo, madali na lang i-modify ito, which leads to changes in our society. That's why given this, I want you to realize something, Hindi priority ang bagong leader kung gusto natin ng pagbabago. Now, don't get me wrong. There are times we need a new leader. Lalo na kapag nagkamali siya big time, kailangan natin ng more competent leader pero hindi to priority Mas kailangan natin, given this framework, is ang isang leader na everybody read, nakakaunawa ng psikolohiyang Pilipino. Ang kailangan natin, isang leader na naiintindihan kung saan ito galing.
Unang-una, yung leader na yan, dapat alam niya kung ano yung mga faulty psychological patterns natin. Pangalawa, alam niya kung bakit tayo ganyan. Yan ang dapat na ilagay na leader. Gets nyo? And the thing is, hindi naman natin kailangan laging palitan yung current leaders eh. It just takes time. They just take effort na pag-aralan ito that leads to this. Nagigets nyo? Kaya isa pang realization na gusto kong matutunan nyo dito is kailangan talaga ng psikolohiyang Pilipino sa government. Don't you agree? Kaya kung ako lang masusunod, kung ako makakagawa ng batas, lahat ng government officials, bago sila mag-assume ng office, may short course muna sa psikolohiyang Pilipino. Para mas naiintindihan nila, para mas meron silang perspective kung sino yung pinagsisilbihan nila. Wala naman psikolohiyang Pilipino sa government eh. 'Di ba? Tatakbo lang sila, boboto natin, and then day one nasa office sila. So posible yung mga solutions nila is very detached from our real problem. At maraming ganyan. Maraming programang ginagawa, maraming batas na ginagawa sa government na hindi naman siya naka-anchor, hindi siya connected sa tunay na cause ng mga problema natin. Alright? So sana in the future, ewan ko kung paano, maging policy ito na lahat ng government official required kumuha ng psikolohiyang Pilipino. Because again, kapag naintindihan natin to, saan nanggagaling yung faulty reasoning patterns natin, faulty psychological patterns natin, yan ang daan para magbago ang mga Pilipino. Right? So from red, kapag na-identify na natin to, tapos may mga ginawa tayo dito, mababago ngayon yung faulty thinking patterns, magiging correct. Pag naitama na natin yung pag-iisip natin, meron na tayong tamang mindsets, tama na yung mga emotions na nararamdaman natin, tama na yung mga ginagawa natin, boom! Doon, unti-unti gaganda ang Pilipinas. Got that? Paano natin ma-identify ito? Sagot, psikolohiyang Pilipino. Diyan ngayon papasok yung kahalagahan kung bakit kailangan may psikolohiyang Pilipino. Ang ultimate dream ng PSSP or psikolohiyang Pilipino in general is what? Darating yung panahon na yung mga psychological experiences natin, kaya na natin ipaliwanag gamit ang sarili nating mga theories. Di ba ang ganda nun? Basa ka ng isang journal article, punta ka sa references, lahat ng makita mong apelyido doon, mga Filipino researchers. Yun yung time na masasabi nating super developed na ang psikolohiyang Pilipino. Lahat yan. Lahat ng events sa Pilipinas, kapag may nangyayari, kaya nating explain kasi meron na tayong research na ginawa to explain that phenomenon. Kaya sabi ko dito, Juan de la Cruz et al., this represents Filipino psychology theories and researches na sana in the future, dyan tayo tatakbo to explain these psychological experiences. So to close this lecture, kung psych major ka, ito yung mga applications na dapat mong gawin in connection to this lesson. Number 1, sana as a psych student, magkaroon ka ng motivation in the future to do Filipino psychology research. Hindi natin mapagyayaman ang psikolohiyang Pilipino kung hindi tayo magre-research. And how do you do that? 2 steps. Letter A, maghanap ka ng Filipino pattern na talagang litaw na litaw sa mga Pilipino. Like in today's context, sa tingin ko maganda pag-aralan yung psikolohiya ng pagiging marites. 'Di ba? Iba pa yung marichu. No, iba pa yung marisol, pero gusto ko yung marites. All right? It's a Filipino pattern. I-research na lang kung ano ibig sabihin ng marites. We don't have enough time, no? And then from there, kapag naka-identify ka na ng Filipino pattern, i-research mo. Pag-aralan mong sagutin yung tanong na bakit tayo ganyan o paano tayo naging ganyan. And how do you do that? By collecting Filipino data that later on leads to a Filipino psychological theory. As a student, sana isa ito sa mga maging motivation mo. Kaya ako, in-encourage ko yung mga estudyante ko na dumadaan sa akin, kapag magtitesis na sila, sana yung thesis nila may kinalaman sa psikolohiyang Pilipino. Kasi karamihan ng mga thesis ng mga estudyante ngayon, ang framework na naman, manggagaling na naman sila sa Western framework. Gusto na naman nilang i-test kung totoo ba tong theory na to, applicable ba tong theory na to sa ganitong context, so on and so forth. Sana ang thesis nyo, i-connect nyo sa isang Filipino experience para makakontribute kayo sa yaman
ng Psikolohiyang Pilipino. Now, number 2 is the precursor to number 1. Inuna ko lang yung number 1. Pero sa totoo lang, para magawa mo yung number 1, dapat una mong gawin yung number 2. Which is ano? Ano yung number 2? Application is, bilang isang psych student, dapat i-immerse mo yung sarili mo sa Filipino community. Hanap ka ng isang komunidad sa paligid mo, dapat i-immerse mo yung sarili mo doon. Makisama ka, makikulay ka, makitira ka sa mga tao sa community na yon. Kasi from there, mas lilinaw ang perspective mo, mas makakakuha ka ng mga Filipino data na pwede mong gamitin later on to develop a Filipino-made theory. Makisama ka sa kanila, sumabay ka kumain sa kanila, obserbahan mo yung language nila, ano yung mga behaviors nila, sino ang mga leaders nila dyan. That's immersion in the Filipino community. Kaya nga yan yung reason kung bakit ang mga Western theories, wala silang explanatory power sa atin dapat. Dapat. Bakit? Anong wala kay Freud? Anong hindi ginawa ni Piaget? Anong hindi ginawa ni Maslow? Hindi naman sila immerse sa Filipino community. Immerse sila sa mga kultura nila. Tama ba? Si Freud hindi pa nakapunta ng Quiapo. Si Maslow hindi pa nakapunta ng Leberisa. Si John Piaget hindi pa nakapag-relax sa Baguio. Am I making sense? Pero sila yung nagpapaliwanag sa atin. Ayan na naman yung problema. Nagigets nyo? Kaya immersion is very important in Filipino psychology. Para kapag mag-iisip ka na ng theory, gamit ang iyong data, it's contextualized. Galing mismo sa mundo ng mga Pilipino. Kaya ang isang sub-application ng number 2 is, ang academic Filipino psychology must include service learning. And in the university where I'm working at, kapag kumuha ka ng Psikolohiyang Pilipino, it is a subject under ng service learning. Which means, yung subject na yan, dapat, there will come a time, during the term, ang mga estudyante mag-i-immersed. Pupunta sa Filipino community to observe Filipino culture. Yan, kaya sa mga estudyante ko ngayon, sa Psikolohiyang Pilipino, pagdaraanan nyo to. Magkakaroon kayo ng community service learning. I'm gonna announce this along the term. Habang tumatakbo tayo ng term, papaliwanag ko kung paano yan. Pupunta kayo sa isang Filipino community para magkaroon kayo ng first-hand experience kung ano ang pamumuhay ng isang typical na Pilipino. Got that? So yan lang yung maikli nating lecture tungkol sa bakit dapat pag-aralan ng Psikolohiyang Pilipino. Sana in this short lecture, na-encourage ko kayo, na-motivate ko kayo, na ipaliwanag ko ng maayos kung bakit talaga kailangan nating pagyamanin ang Psikolohiyang Pilipino. Okay? Kung may mga tanong kayo or questions or suggestions, ilagay nyo lang dyan sa comment section. Sir Howard here. Hanggang sa susunod na lecture. God bless everyone. Bye-bye.